Hello, good morning. Kamusta naman po ang lahat? Sa buha? Okay, so mabuti. At mahaba-haba ang talk. Di ba nag-discuss, no? Di ba man lang kami? So, ako, pagpasensyahan nyo na kasi first time ko lang mag-talk sa harapan. Sa hinahaba-haba ng pag-serve ko, ngayon ko lang na-try or na simula ng pagtotalk. So, medyo kinakabahan pa. Pero, at dahil nga tinawag ako para gawin ito, so laban lang, di ba? So, ang pangalawang talk natin, ang topic natin is kwento ng pag-asa dulot sa paglilingkod kay Kristo. So, sino po dito yung baguhan pa lang po sa pagsiserve? Taas po ng kamay. Lahat? Ay, ano? Lahat? Taas kamay ng baguhan pa lang mag-serve. Ay, yung ano, yung matagal na sa pagsiserve. Ayan. Nakakatuwa kasi, ang daming. So, bago ko simulan yung talk ko, magandang araw sa inyo. Ako nga po pala si Sis Jeril, Sis Jen na lang for short. And katulad nyo lang din po ako, nagsimula sa pagiging youth hanggang sa wait lang so, simpleng kabataan na dumaan din sa panahong puno ng kalituhan at pagkakamali at paghahanap ng direksyon sa buhay. Pero nagbago yun nang makilala ko si Kristo. So, ikukwento ko kung paano ako napunta sa pagsiserve sa simbahan. So, nagsimula akong mag-serve sa simbahan when I was 9 years old. So, inimbita lang ako ng elementary classmate ko noon. Sabi niya, Jeril, sama ka sa akin, may practice. Tapos sabi ko, isang practice naman. Tapos sabi niya, basta practice. That time, syempre bata pa. So, parang gusto ko lang gumala. So, pumunta ako sa bahay nila, then sabay kaming umalis. Then, nung pagdating namin sa simbahan, nagulat ako kasi hindi ko alam na sa pagpa-practice pala ng choir